Musika. Kung bibigyan si Marisol ng pagkakataon na makausap si Lord, may isa lang siyang tanong na paulit-ulit na gumugulo sa kanyang isipan, bakit lagi na lang akong niloloko at nasasaktan sa tuwing umiibig ako? Sa bawat relasyon na kanyang pinasok, tila laging nauuwi ito sa sakit at pagkabigo. Sinubukan niyang hanapin ang sagot sa mga tanong na bumabagabag sa kanya, ano ba ang mali sa kanya? Ano ba ang kulang? Ngunit kahit ang mga lalaking minahal niya, walang malinaw na sagot na maibigay. Lagi nilang sinasabi, wala kang mali, wala kang kulang. Ngunit kung ganoon, bakit tila paulit-ulit siyang hinahayaang masaktan? Pagod na si Marisol. Pagod na siyang umiyak, magtanong, at umasang may magmamahal sa kanya ng totoo. Kaya't matapos ang huling pagkabigo, napagdesisyonan niyang tumigil na muna sa pag-ibig. Tama na, sabi niya sa sarili. Sa pagkakataong ito, nais niyang ituon ang kanyang pansin sa sarili, mahalin ang sarili, alagaan ang sarili. Nais niyang maging buo ulit para, sa hinaharap, kung sakaling magmahal siyang muli, handa na siya, at ang pipiliin niya ay ang tamang tao, isang tao na hindi siya sasaktan. Ngunit ang lahat ng plano niyang ito ay tila naglaho nang umuwi siya sa probinsya ng kanyang mga magulang. Sa simpleng pagbabalik na iyon, isang hindi inaasahang kabanata ang biglang nagbukas. Doon niya nasalayan ng isang binata, ang kanilang bagong kapitbahay. Sino yun? Tanong niya, puno ng kuryosidad, sa kanyang pinsang si Isabela habang tinuturo ang lalaki. Sino? Ah, yung pumasok sa kabilang bahay, sagot ni Isabela, sabay nguso sa bahay na nasa tapat ng kanila. Si Miguel. Bago lang yan dito, mga 3 buwan pa lang, dagdag pa nito, na parang walang mali siya. Single ba? Tanong ni Marisol, na may halong kaba at interes. Nagkibit balikat si Isabela. Siguro, wala pa naman akong nakikitang inuwi niyang babae dyan sa apartment niya. Talaga, kahit minsan wala ka talagang nakita, pilit na tanong ni Marisol. Oo, sagot ni Isabela, ngunit biglang ngumiti ng makahulugan. Bakit, type mo? Akala ko ba self-love ka muna? Tanong nito, sabay taas ng kilay. Napangiti si Marisol, ngunit agad din niyang iniwas ang tingin. Next time na lang siguro, sagot niya, pilit na itinatago ang kilig. Napailing si Isabela at napangiti ng may halong panunuya. Malandi ka rin, eh. Bigyan mo na ako. Malay mo siya na yung forever mo. Biro ni Isabela, na parang nangasar. Napatawa si Marisol, ngunit agad din siyang sumagot, forever kaya ako nasasaktan, eh. Ang landi-landi mo kasi, sagot niya, na parang pinipilit na hindi magpaapekto. Last na. Promise, sagot pa niya habang tumatawa, ngunit alam niyang may halong pag-asa ang kanyang tinig. Napailing si Isabela, sabay taas ng kilay. Ayan ka na naman. Yan din ang sinabi mo doon sa ex mong akala mo din ilaan ng kabayo yung buhok. Iba naman yun, Isabela. Swear, last na to. Last na. Pag nabingwit ko yan, biro ni Marisol, pilit na itinatago ang excitement sa kanyang boses. Sinaman siya ng tingin ni Isabela, ngunit may halong lamang ang boses nito nang magsalita. Alam mo, ikaw din ang nagdadala sa'yo ng sakit ng puso mo, Marisol. Pero, sige na nga, good luck na lang sa'yo. At sa sandaling iyon, habang tinitingnan niya si Miguel mula sa malayo, hindi maiwasan ni Marisol ang magtanong sa sarili, ito na kaya ang simula ng bagong kwento ko. Normal lang naman yun sa pagmamahal, eh. Pero hindi ka naman minahal pabalik, sabi ni Isabela, diretso at walang halong pag-aalinlangan. Grabe ka naman sa akin, sagot ni Marisol, sabay hagikap. Hayaan mo na yung mga yun. Makakarma din yung mga hinayupak na yun. Napailing si Isabela, tila sanay na sa mga ganitong usapan nila. Ewan ko sa'yo, Marisol. Bahala ka sa buhay mo kung malandi ka talaga. Tumawa na lamang si Marisol, hindi na nakipagtalo. Ganito talaga sila mag-usap, walang filter, walang paligoy-ligoy. Ang totoo lang ang sinasabi nila sa isa't isa, kahit paminsan ay masakit pakinggan. Sa kanilang dalawa, hindi uso ang matatamis na salita para lang hindi masaktan ang damdamin ng isa't isa. Ngunit taliwas sa payo ni Isabela, hindi mapigilan ni Marisol ang sarili na ma-curious pagdating kay Miguel. Lalo na't halos araw-araw niya itong nakikita mula sa terrace ng bahay nila. Ang binatang kapitbahay na iyon ay tila magnito na humihila sa kanyang atensyon, lalo na kapag abala ito sa mga gawain sa labas ng bahay nito. Gwapo talaga,
Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan si Miguel na naglilinis ng motor sa harap ng bahay nito. Macho rin, dagdag pa niya, na may halong paghanga. Ang tulad ni Miguel ang tipo niyang lalaki, gwapo, tahimik, at tila may misteryosong dating. Hindi niya maiwasan ang maakit dito, ngunit alam din niya ang kanyang limitasyon. Hindi siya desperada para agad na lumapit. Hindi siya kailanman naging ganoon. Ang mga lalaki ang laging lumalapit sa kanya, hindi siya ang nauna. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya naisiasa ang lahat sa tadhana. May plano siya, at gagawa siya ng paraan para mapansin siya ni Miguel, ngunit sa paraang tahimik at maingat. Nagpapapansin ka na naman kay Miguel, puna ni Isabela, na biglang sumulpot mula sa likuran niya. Umirap si Marisol sa pinsan. Kondisyoning ang tawag doon, Isabela. Ikaw kasi, wala kang interest sa tunay na tao. Panay mga lalaking nasa libro ang pantasya mo. Napataas ang kilay ni Isabela. Wow, nagsalita ang laging niloloko at iniiwan. At least totoong tao yung mga naging boyfriend ko. Ikaw, kulang na lang maging magnifying glass ang salamin mo sa mata sa taas ng grado kababasa mo ng libro mo na yan. Napangiti si Marisol, ngunit hindi siya nagpatalo. As I was saying, I'm using classical conditioning by Ivan Pavlov, sagot niya na tila eksperto. Napangiwi si Isabela, gawa mo namang aso si Miguel. Tao man o hayop, pareho lang yung magiging epekto pag ginamitan mo ng conditioning, sagot ni Marisol, na may halong kumpiyansa. At ano naman yung conditioning na gagawin mo, Aber? Tanong ni Isabela, na tila naiinis ngunit interesado. This, sagot ni Marisol, sabay turo sa terrace. Sasanayin ko siyang makita ako dito sa terrace. Para sa oras na hindi niya na ako makita dito, hahanapin niya ako. Magtataka siya kung bakit bigla akong nawala. At dahil doon, hindi na ako mawawala sa isip niya. Napailing si Isabela, sabay irap. Paliwanag mo nga, ang talino mo talaga pagdating sa kalokohan, no? That's how you get a man, Isabela. Learn from me, sagot ni Marisol na may ngiti sa labi. Kung masasaktan lang din ako sa huli, kahit huwag na, sagot ni Isabela, na tila naiinis ngunit may halong pag-aalala para sa pinsan. Napabuntong hininga si Marisol. Alam niyang wala siyang mapapala sa argumento nilang dalawa. Si Isabela ay tila wala talagang interes sa pag-ibig na nasa realidad. Kaya't hinayaan na lamang niya ito. Sa isip niya, bahala na itong tumanda kasama ang mga boyfriend na nabubuhay lamang sa mga pahina ng libro. Samantala, tulad ng mga nagdaang araw simula nang lumipat si Miguel sa apartment nito, tila nagkaroon ng bagong sigla ang araw-araw ni Marisol. Ang simpleng pag-upo niya sa terrace ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang hindi pa ito ang simula ng kwento nila. Kailangan niyang maghintay, magplano, at kumilos ng maingat. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong tumitibay ang kanyang paniniwala. Hindi ko siya hahayaang maging isa lang sa mga dumaan sa buhay ko. Gagawa ako ng paraan. Habang papalubog ang araw, lumabas si Miguel mula sa kanyang apartment para mag-grocery. Plano niya sanang bilhin ang mga kakailanganin niya para sa buong linggo. Ngunit kahit anong pilit niyang huwag isipin, alam niyang may ibang dahilan kung bakit siya lumabas ng ganoong oras. Ayaw man niyang aminin, pero ang totoo, iyon ay dahil sa dalagang madalas niyang nakikitang nakatambay sa terrace ng bahay sa tapat. Nakauwi na pala yung anak nila, bulong niya sa sarili habang sinisilip ang bahay sa tapat. Sumakay siya sa motor niya at nagpatuloy sa pag-iisip. Kaklose niya ang mag-asawang nakatira roon, at madalas nilang ikwento ang anak nilang nagtatrabaho sa Maynila. Lagi nilang sinasabi kung gaano ito kaganda, pero malas daw pagdating sa pag-ibig. Noon, hindi siya interesado sa mga kwento ng mag-asawa. Ngunit ngayon, tila nagbago na ang lahat. Maganda nga, bulong niya ulit habang naiisip ang dalaga. Hindi niya mapigil ang magtanong sa sarili, bakit kaya malas siya sa love life? Control lang kaya, selosa, o baka naman nagger. Napatawa siya sa sariling mga iniisip. Ngayon lang naman niya nakita ang dalaga, pero parang ang dami na niyang assumptions. Hay nako, Miguel. Basta talaga babae, nagugulo ang utak mo, sermon niya sa sarili habang iniiling ang ulo. Pero kahit anong pilit niyang iwasan ang mga iniisip, hindi niya maalis sa utak ang imahe ng dalaga. At lalo pang lumala ito nang araw-araw na niyang nakikita ang dalaga sa terrace, minsan ay nagtatrabaho gamit ang laptop nito, minsan ay nag-eehersisyo,
pero madalas ay nakatambay lang at nagke-cellphone. Sira ulo ka talaga, Miguel. Akala mo ngayon lang nakakita ng sexy na babae, sabi niya sa sarili habang palihim na sumisilip mula sa bintana ng apartment niya. Ngayon, tila naging parte na ng routine niya ang abangan ng dalaga. Ngunit sa araw na iyon, kahit gaano niya katagal naghintay, hindi niya ito nakita. Nagsawa na yatang tumambay sa labas, aniya, na may halong pagkadismaya. O baka naman bumalik na ng Maynila, dagdag pa niya, ngunit agad ding pinagalitan ang sarili. Ano naman kung bumalik nga siya? Ano bang pakialam mo? Ngunit hindi talaga siya mapakali. Kaya kahit wala sa plano niyang magluto, napilitan siyang maghanda ng ulam para may dahilan siyang pumunta sa kabilang bahay. Sanay naman na ang mag-asawa na nagdadala siya ng pagkain, kaya hindi na ito magiging kainahinala. Ngunit kahit na dinalhan niya ang mga ito ng pagkain, bigo pa rin siyang makita ang dalaga. Kaya kinaumagahan, inulit niya ulit ang kanyang plano, ngayon, almusal naman ang dinala niya. Marisol, sigaw ni Aling Mercy, ang matandang kapitbahay niya, nang makita siya sa pintuan. Napangiti si Miguel. Marisol, inulit niya sa isip. Ngayon, alam na niya ang pangalan ng dalaga. Opo, sagot ng isang boses mula sa loob ng bahay. At sa wakas, lumabas ang dalaga. Nakasuot ito ng lumang t-shirt ng tatay nito, magulo ang buhok, at halatang bagong gising pa lamang. Ngunit kahit ganoon, hindi nakalampas kay Miguel ang natural na kagandahan nito. Good morning, bati ni Miguel, na may kasamang ngiti. Good morning, mahinang tugon ni Marisol, halatang naiilang. Inabot nito ang pinggan na dala niya. Isasalin ko lang, sabi nito bago tumalikod. Ilang sandali lang, bumalik ito at iniabot muli ang kanyang pinggan. Thank you, sabi nito. You're welcome, sagot niya, sabay ngiti. At sa sandaling iyon, hindi niya mapigil ang isipin kung paano siya nagising sa ganitong sitwasyon. Dati, wala siyang pakialam sa mga kwento ng mag-asawa tungkol sa anak nila. Pero ngayon, tila naging sentro ng kanyang araw ang makita ang dalagang ito. Samantala, si Marisol naman ay may sariling plano. Alam niyang napapansin na siya ni Miguel, at iyon ang layunin niya. Pero hindi siya titigil doon. Kailangan niyang siguraduhin na makukuha niya ang buong atensyon ng binata. Ngunit sa gitna ng kanyang mga plano, hindi niya inaasahang mahulog, literal na mahulog. Anak ng tokwa, sigaw niya nang biglang sumadsad ang isa niyang paa sa hukay na ginawa ng tatay niya sa tapat ng bahay. Hanggang tuhod lang naman ang lalim nito, pero pakiramdam niya ay naalag ang utak niya dahil sa pagkakahulog. Ayos ka lang, tanong ng isang pamilyar na boses. Nang tumingala siya, nakita niya si Miguel na nakalahad ang kamay upang tulungan siya. Sa halip na magalit o mapahiya, napangiti si Marisol. Oo, ayos lang ako, sagot niya habang inaabot ang kamay nito. Sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. At sa kabila ng lahat, alam niyang simula pa lang ito ng mas mahaba nilang kwento. Thanks, mahinhin na sabi ni Marisol habang iniiwas ang tingin, pilit na itinatago ang pagkailang. You're welcome. Sa susunod, tignan mo ng maayos ang inaapakan mo para hindi ka na mahulog sa butas, tugon ni Miguel na may halong biro at ngiti. Sa halip na gama ng pakiramdam niya, lalo lang siyang napangiwi. Sa isip niya, sana'y mas malalim pa ang hukay na ginawa ng papa niya para tuluyan na siyang lumubog at hindi na nakita pa ni Miguel sa ganoong kahihiyan. Kaya nga, hindi ko kasi alam na may ganyan na palang hukay dyan sagot niya na may pilit ng ngiti, halatang nagtatangkang magdahilan. Pero sa totoo lang, gusto na niyang tumakbo palayo at magtago sa ilalim ng kama. Sa dami ng pagkakataong pwede silang magkaharap, bakit sa ganitong sitwasyon pa talaga? Ingat ka na lang sa susunod, paalala pa ni Miguel bago ito tumalikod. Tumango na lang siya at ngumiti, ngunit hindi na nagawang magsalita. Nang makaalis na ito, hindi niya napigil ang magmura ng sunod-sunod habang padabog na naglalakad pabalik sa bahay. Ano ba naman yun, Marisol? Ang lampa mo talaga. At sa lahat ng tao, kay Miguel pa talaga nangyari to, galit na sanggal niya sa sarili habang hinahampas ang noo. Diyos ko, bakit ba ako ganito? Dagdag pa niya. Hindi niya alam kung paano pa siya haharap kay Miguel pagkatapos ng eksenang iyon. Dahil sa sobrang kahihiyan, nagdesisyon si Marisol na huwag munang magpakita. Hindi na siya tumambay sa terrace nila, ni hindi niya magawang sumilip man lang.
Sa tuwing may isip niya ang pagkakahulog niya sa hukay at ang mukha ni Miguel habang tinutulungan siya, pakiramdam niya ay parang tinutusok siya ng 1,000,000 maliliit na karayom. Samantala, hindi naman mawala ang ngiti sa labi ni Miguel sa tuwing naaalala ang nangyari. Ngunit hindi dahil sa nakita niyang nahulog si Marisol, kundi dahil sa nahawakan niya ang kamay nito. Ang lambot ng kamay, halatang hindi sanay sa gawaing bahay, natatawang sabi niya sa sarili. Napaisip siya, kailangan ko na yatang masipag para kung sakali, may pang-upa ako sa katulong. Napahinto siya sa sariling komento at napailing. Matagal na niyang inaamin sa sarili na may gusto siya kay Marisol. Ngunit hindi niya inasahang ganoon na pala kalalim ang nararamdaman niya para dito, para maisip niyang kailangan niyang maghanda ng lahat para sa hinaharap. Siguradong matatakot yun sa iyo sa oras na malaman niya ang mga iniisip mo tungkol sa kanya, Miguel, sermon niya sa sarili. Para iwasan ang mga ganitong kaisipan, inabala niya ang sarili sa trabaho. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya mapigil ang bumalik sa dati niyang gawi, ang tumambay sa labas ng apartment niya sa pag-asang makita muli si Marisol. Kung dati, ginagamit niyang dahilan ng pagwawalis sa bakuran, ngayon naman ay paglilinis ng motor ang kanyang bagong alibay. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, ang totoo, gusto lang talaga niyang makausap si Marisol. Hi, lakas loob niyang bati nang makita niya itong sumilip sa terrace. Sa wakas, nagkaroon siya ng pagkakataon. Hello, maikling sagot ni Marisol, halatang hindi pa rin nakaka-recover mula sa kahihiyan noong nakaraan. Work from home ka din, tanong ni Miguel, pilit na pinapahaba ang usapan. Tumango naman si Marisol. Oo, pero temporary lang. Babalik din ako sa office after 3 months. Sa ngayon, naka 1 month na ako. Baka gusto mong lumipat na lang sa amin, permanent work from home, aya ni Miguel, sabay ngiti. Napakunot ang noo ni Marisol, ngunit hindi maitago ang interes. Anong company at anong nature? Tanong niya. Sinabi naman ni Miguel ang lahat ng impormasyon tungkol sa kumpanya niya, umaasang makukumbinsi niya itong lumipat. Sige, pag-iisipan ko, sagot ni Marisol matapos ang maikling paliwanag. Ngumiti si Miguel. Aasahan ko yan, tsaka para hindi mo na kailangang bumalik ng Maynila. Tumango si Marisol at ngumiti rin. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Miguel ay nagkaroon siya ng bagong dahilan para magpatuloy sa araw-araw. Ngunit hindi pa siya kontento. Alam niyang kailangan pa niyang gumawa ng paraan para masigurong tatanggapin ni Marisol ang alok niya. Kaya araw-araw pa rin siyang nagdadala ng pagkain sa pamilya nito. Diyos ko, maghunos dili ka dyan sa mga pinag-iisip mo. Kaya ka laging nasasaktan, saad ni Isabela. Tila tama nga yata si Isabela, at mali naman siya. Dahil hindi pa man nagbubunga yung mga pagsisikap niya na mapansin at magustuhan ni Miguel, agad na itong nalanta. Pakiramdam niya ay bigla na lamang siyang pinagsakluban ng langit at lupa nang bigla na lamang itong may inuwing babae. At hindi lang basta babae, buntis na babae. Sabi ko naman sa'yo, yan tuloy, broken-hearted ka na naman, sabi sa kanya ni Isabela. Ni hindi niya alam kung nanguuyam ito o naawa sa kanya habang pareho silang nakatanaw kay Miguel at sa buntis na babae na kasama nito. Baka naman kaibigan niya lang. Bakit naman niya iuuwi dyan yung kaibigan niya? Baka kamag-anak, kapatid, o pinsan, sabi niya pa, ayaw maniwala na napunta lang sa wala lahat ng pagsisikap niya na mapansin ni Miguel. Napapalatak naman si Isabela sa gilid niya. Sus, sige lang. Kumbinsihin mo pa yung sarili mo na para bang may pag-asa talagang mangyari yung kahibangan mo. Diyos ko, Marisol, tigilan mo na. Kita mo naman, talo ka na. Kaya tumigil ka na. Napahugot siya ng hininga. Ayaw niyang maniwala, pero ano pa nga ba ang panghahawakan niya? Di wala, hindi niya pa kilala si Miguel, at tanging mga pasulyap-sulyap lang sa isa't isa ang naging ugnayan nila. At baka nga mali lang siya ng basa sa mga kinikilos nito. Baka nga nag-assume lang talaga siya dahil yun ang inaasahan niyang maging reaksyon nito sa mga ginagawa niya. Huwag ka nang umasa sa Miguel na yan at kalimutan mo na siya bago ka pa tuluyang mabaliw sa lalaking pagmamayari na pala ng iba, dagdag pa ni Isabela. Lalo naman siyang hindi nakasagot. Pero tulad ng sinabi nito, talagang kakalimutan na niya ang binata. Hindi naman porket sabik siya sa pag-ibig ay magiging desperada na siya na aabot sa puntong mangaagaw siya ng boyfriend o asawa ng ibang babae. Samantala,
Hindi na naman mapakali si Miguel dahil ilang araw na niyang hindi nakikita si Marisol sa terrace ng bahay ng mga ito. Ni hindi niya rin ito nasulyapan noong nagdala siya ng ulam sa kanila. Saan mo na naman dadalhin yan? Mataray na tanong sa kanya ng kapatid niyang si Angela nang makitang may dala na naman siyang ulam na balak niyang ibigay kina Marisol. Ibibigay ko lang sa kapitbahay. Lagi ka yatang nagbibigay ng ulam sa kanila, kuya. Kaati mo ba sila sa groceries? Hindi naman masamang mag-share, Angela. Oo, alam ko yun. Pero yung 3 beses sa isang araw ka mag-share. Hindi na normal yun, kuya, ha? Baka may ibang dahilan ka na dyan. Ano naman yung magiging dahilan ko, ha? Tell me. Kilala kita. Kuripot ka kaya. Alam kong hindi ka gagastos ng sobra sa kailangan mo kung walang matinding dahilan. Mali ka nang iniisip, Angela, maang-maangan niya. Pasana nga, kuya. Kilalang kilala kita. Alam ko kung paano ka nababaliw oras na ma-in-love ka, pangangaral pa nito sa kanya. Napailing naman siya. Alam niyang totoo yung sinasabi nito, ngunit ayaw niya munang sabihin sa kapatid ang tungkol kay Marisol. Lalo na ngayon na tila naging mailap palagi ang dalaga sa kanya. Huwag kang mag-alala, sasabihin ko naman sa'yo agad kung meron na. Sa ngayon, isipin mo na lang muna yung kalagayan niyong mag-ina, sabi na lamang niya sa kapatid. Ngayon kasi ay umaasa pa rin siya na baka wala naman talagang relasyon ang binata sa babaeng inuwi nito sa apartment. Baka kamag-anak lang din iyon ni Miguel. Halos mapatalon siya sa kinatatayuan niya nang bigla na lamang lumitaw si Miguel sa gilid niya. Sa sobrang lalim ng iniisip niya, hindi na niya namalayan pa ang paglapit nito sa kanya. Hay, yutal na saad niya. Sumulyap pa siya sa likuran nito kung saan nakita niyang nakatanaw sa kanila ang buntis na babae. Kumusta? Ilang araw kitang hindi nakita, tanong ni Miguel. Ah, ayos naman. May kinailangan lang akong ayusin sa office kaya kinailangan ko munang lumuwas, sagot niya. Ah, kaya pala. Nagtaka kasi ako, hindi nakita-nakita dyan sa lagi mong pwesto sa terrace niyo. Sabi nito habang tinuturo ang palagi niyang tinatambayan. Hindi niya maiwasang mapangiti. Ibig sabihin kasi noon ay talagang nagtagumpay siya sa ginawa niyang stimulation kay Miguel. Biglaan lang kasi talaga, sabi na lamang niya. Tumango ito. Naiintindihan ko. Ganon naman talaga pag sa office nagtatrabaho. Wala kang magagawa kundi sumunod sa mga sinasabi ng mga boss. Hindi niya maiwasang mapasulyap ulit sa likuran ni Miguel dahil hindi pa rin umaalis sa bintana ang buntis na babae. Ngayon nga ay masama na ang tingin nito sa kanila. Hinahanap ka na yata ng girlfriend mo, sabi niya. Girlfriend? Panang pagtatakang tanong nito. Tumango siya. Oo, yung nasa bahay mo. Ang sama na nga ng tingin sa atin dito. Oh, baka kung ano pang isipin. Hindi ko girlfriend yun, natatawang sagot nito. Eddie live-in partner. Asawa. Hindi rin. Kapatid ko yun. Angela ang pangalan niya. Kapatid mo pala siya, saad niya habang pigil na pigil ang sariling mapangiti dahil sa narinig. Yes, kapatid ko siya. At hindi ko girlfriend, lalo na live-in partner o asawa, natatawang sagot pa nito. Ah, ganun ba? Bakit? Akala mo ba girlfriend ko siya? Oo, mahirap kasing hindi isipin, lalo na't ngayon ka lang daw nagdala ng babae dyan sa apartment mo. Pinag-uusapan niyo ako, tanong niya pa. Bigla naman siyang nakaramdam ng hiya dahil doon. Nagtaka lang dahil bigla ka raw may inuwi, dahilan niya na sana ay pinaniwalaan nito. Tinitigan siya ng diretso sa mga mata ni Miguel. Pasensya na, hindi naman namin gustong pagtsismisan ka. Ano lang, na-curious lang kami, paliwanag niya. Ayos lang, naiintindihan ko. Mapapaisip din naman ako kung sakaling ikaw ang mag-uwi ng lalaki sa inyo. Siguradong iisipin ko din na boyfriend mo yun. Wala akong boyfriend, at hindi ko ugali na magsama ng lalaki sa bahay. Talaga, wala kang boyfriend? Oo, sagot niya. Sa puntong ito, hindi na niya alam kung ano ang mararamdaman niya. Halo-halo na ang nararamdaman niya at tila ba mababaliw na siya. Hindi na sumagot pa si Miguel at ngumiti na lang sa kanya. Pati siya ay napangiti na rin. Pakiramdam niya ay nabunutan siya ng malaking tinik sa dibdib niya. Ngayon, alam na niya na hindi nito girlfriend o kung anuman ang babaeng kasama nito, kundi kapatid pala. Pero agad ding naudlot ang pagdiriwang niya nang mapalingon ulit siya sa kinatatayuan ng kapatid nito. Ganun pa rin ang tingin nito sa kanya. Huwag mo na lang siyang pansinin. Buntis kasi kaya wala lagi sa mood,
Sagot pa ni Miguel. Tumango naman siya at hindi na sumagot pa. Hindi rin naman kasi niya alam kung ano pa ang sasabihin niya sa dami agad ng tumatakbo sa isip niya. Nang makaalis na si Miguel at makapasok na siya sa loob ng bahay nila, hindi na niya maiwasang mapatalon sa sobrang saya. Diyos ko, Marisol, anong nangyayari sa'yo? Gulat na tanong ng ina niya nang makita siyang parang sinasaniban dahil sa ginagawa niya. Napatigil tuloy siya at napahinto. Oh, nababaliw ka na, tanong ulit ng ina niya. Ang uwa naman ng ganun, Nay. Nagse-celebrate lang ako. Pag-iisipan agad na nababaliw, nakangusong reklamo niya. Hindi mo kasi ayusin ang kilos mo, Marisol. Tandaan mo, wala ka sa syudad kaya dapat mong piliin ang bawat kilos mo, pangangaral nito sa kanya. Hindi na siya umimik pa at nakinig na lamang sa sinasabi nito. Nang matapos na ito sa pagsasalita, pumasok na siya sa silid niya para doon ipagpatuloy ang pagdiriwang niya. Kapatid pala, impit na saad niya. Ang saya-saya niya. Pakiramdam niya ay nanalo siya sa biglaang loto kahit hindi pa naman siya tumaya. Ang nararamdaman niya, tulad ng sinabi niya kay Angela, ay talagang sinimulan na niya ang paggawa ng paraan para mas mapalapit pa siya kay Marisol. Para sa inyo, aniya kay Marisol nang maghatid ulit siya ng pagkain sa mga ito. Thank you. Mukhang masarap to sagot ni Marisol. Masarap talaga yan. Ako yung nagluto mayabang na sagot niya. Lahat naman ng dinadala mo dito, masarap talaga, puri nito sa kanya. Napangiti naman siya. Magsasalita pa sana siya nang bigla na lamang humablot sa pagkaing binigay niya kay Marisol. Napakunot ang noo niya ngunit agad ding nawala nang makita kung sino iyon. Napapadalas yata yung dala mo ng pagkain dito, ha? Nakangising sita sa kanya ni Isabela. Bawal ba? Sagot niya sabay kibit balikat. Hindi naman, pero daig mo pa yung umaakyat ng ligaw. Bakit? Nililigawan mo ba ang pinsan ko? Tanong ni Isabela. Isabela, suway agad ni Marisol sa pinsan. Imbes na mainis o mahiya, napangisi pa siya. Hindi na niya kailangan pang maghintay na makakuha ng pagkakataon para masabi ang hangarin niya kay Marisol, dahil ang pinsan na mismo nito ang nagbigay ng pagkakataon sa kanya. Paano kung oo? May magagalit ba kung liligawan ko si Marisol? Lakas loob niyang saad. Natigilan naman ang dalawa at nagkatinginan ng saglit. Liligawan mo ako? Tanong sa kanya ni Marisol, nauutal pa. Tumango naman siya. Oo, sana kung papayag ka. Papayag siya, mabilis na sagot ni Isabela. Hoy Isabela, bawal pa ulit ni Marisol sa pinsan nito. May binubulong pa ito na hindi niya narinig. Ganon din naman yun. Kaya pumayag ka na, sagot pa ni Isabela. Ayos lang naman kung ayaw mo, singit niya. Kahit ang totoo, hindi siya magiging maayos kung tatanggihan siya ni Marisol. Payag siya, Miguel. Baka nga sagutin ka na rin ngayon, sagot pa ni Isabela. Isabela, ha? Dalagang Pilipina pa rin naman ako, no? Papaligo muna ako, sagot ni Marisol. Payag kang ligawan kita, masayang tanong ni Miguel. Oo, mukha lang hindi, pero hard to get ako. Ano? Hindi ko naman naisip na hindi ka ganun. Mabuti naman dahil mahihirapan ka muna bago mo makuha yung matamis kong oo. Handa akong paghirapan ka, Marisol. At kahit gaano pa katagal, handa akong maghintay sa'yo, sabi pa niya. Titignan natin, hamon naman ni Marisol. Sa kabilang banda naman, halos malamag na si Isabela dahil kanina pa siya nito inaalog-alog at hinahampas-hampas dahil sa sobrang kilig. Nang matapos silang mag-usap ni Miguel, agad niyang hinayla ang pinsan sa kanyang kwarto para doon pag-usapan ang nangyari. I told you it will work, kinikilig na sabi niya sa pinsan. Oo na nga, ngayon, ano naman yung plano mo? Kailan mo siya balak sagutin? Ngumisi naman siya at pinag-cross ang braso sa kanyang dibdib. Titignan ko pa. Aba, papakipot ka pa patay na patay ka naman doon, iritadong sabi ni Isabela. Aba, syempre. Kailangan talagang ganun. Kahit gaano ko pa siya kagusto, hindi naman pwedeng bibigay ako agad, di ba? Natuto na ako sa mga manluloko kong ex kaya dapat maging matalino na ako ngayon. Buti naman. Sa lahat kasi ng kilala kong matalino pagdating sa academics, ikaw yung pinakatanga pagdating sa pag-ibig. Parang napupunta bigla sa talampakan yung utak mo pag na-inlove ka, kutsa pa nito sa kanya. Oo na, natuto na ako. Kaya nga sisiguraduhin ko na muna na hindi ako basta ginugood time lang ni Miguel, di ba? Oh,
Akala ko ba tiwala ka na sa ritual mo? Bakit kinakabahan ka pa rin yata? Kahit naman gayumahin ko yan, kung hindi pa rin ako mahal niyan, matatauhan pa rin yan na hindi niya ako mahal. Kaya kailangan ko pa ring mag-ingat, sagot niya. Sa daming beses na nasawi ang puso niya dahil sa panloloko ng mga ex-boyfriend niya, natuto na siyang huwag munang basta magtiwala. Isa pa, naniniwala siya na wala siyang kontrol sa bagay na hindi naman niya pag-aari. Ang pinakamagandang halimbawa noon ay ang isip at puso ng ibang tao. Wala siyang kontrol sa kung ano man ang gustong gawin ng isang tao, kahit sabihin pa nito na mahal siya. Sa huli, mananaig pa rin ang mga gustong gawin ng mga ito. Hayaan siya na patunayan yung sarili niya, sagot naman niya. Tila iyon naman ang plano ni Miguel. Simula nang payagan niya itong manligaw sa kanya, halos sambahin na siya nito. Lakas loob din itong nagpaalam sa mga magulang niya, na sa umpisa pa lang pala ay may kutob na may interes sa kanya ang binata. Ganun pa man, hindi naman tutol ang mga ito sa kanila. Imbis na tutulan, suportado pa ng mga ito si Miguel. Ayon pa sa kanila, sa wakas daw ay may matinong lalaki rin yung dumating sa buhay ko, masayang bulong niya sa sarili. Pala yung tatay mo habang unti-unti nang pinapatay ng sakit ang nanay mo. Yun ang dahilan, tanong ni Marisol. Tumango si Miguel. Pero tapos na yun. Nakalimutan ko na ang mga pangyayaring yun, malamlam niyang sagot. Malamlam ang mga matang tinitigan siya ni Marisol. Ilang taon ka nung nangyari yun, tanong nito. 15. Ang bata mo pa para pagdaanan lahat ng yun, sagot ni Marisol, bahagyang nag-aalala. Nagkibit balikat si Miguel. Yun ang nakatadhana kaya wala tayong magagawa. Kaya huwag na nating pag-usapan pa yun. Dinala kita dito para makita mo yung kagandahan ng lugar, hindi para pag-usapan natin yung nakaraan ko. Hindi ka pa ba comfortable na ikwento sa akin? Gusto ko kasing malaman yung tungkol sa buhay mo eh. Gusto kitang makilala, sagot ni Marisol. Ngumiti si Miguel. Marami pa tayong oras para pag-usapan ang buhay ng isa't isa, Marisol. Sa ngayon, mag-enjoy na muna tayo, saad niya sabay hila kay Marisol para isama ito sa pagtalon sa talon. Miguel, senggal agad ni Marisol nang makaahon sila mula sa tubig. Nasa magkabilang bewang nito ang mga kamay ni Miguel habang nakapulupot naman ang mga braso ni Marisol sa balikat nito. Marunong ka bang lumangoy? Tanong ni Miguel. Oo, pero hindi mo kailangang gawin yun, sagot ni Marisol, medyo inis. Natawa si Miguel. Pasensya na, nasabik lang ako eh. Masarap maligo dito at gusto kong maranasan mo yun. Pwede mo naman akong ayain ng maayos, Miguel. Hindi yung bigla ka na lamang nang hahatak dyan. Paano pala kung hindi ako marunong lumangoy, ha? Tanong ni Marisol. Sasagipin kita. Hindi naman ako papayag na may mangyaring masama sa'yo, no? Sagot ni Miguel, nakangiti. Siraulo ka talaga, napairap si Marisol, ngunit napangiti rin kalaunan. Hindi niya inakala na sa isang iglap ay bigla na lamang magbabago ang takbo ng buhay niya. Para bang kahapon lang ay wala pa siyang interes sa pagkakaroon ng kasintahan, pero ngayon, handa siyang gawin ang lahat mapasagot lang si Marisol. Marisol, tawag niya dito kahit hawak-hawak niya pa rin ito. Bakit? Sagot ni Marisol, salubong ang mga kilay. Mahal kita. Alam kong masyadong mabilis, pero yun ang nararamdaman ko para sa'yo. Mahal kita, at alam kong hindi ito uri ng pag-ibig na lilipas lang din kalaunan, diretsahang sabi ni Miguel. Ano naman yung nagustuhan mo sa akin kung ganun? Tanong ni Marisol. Be specific, Miguel. Malay ko ba kung yan lagi yung sinasabi mo sa mga babae mo? Napangiti si Miguel. Hindi ako mahilig sa mga babae, Marisol. Pero sige, gusto kita mula sa panlabas mong anyo hanggang sa panloob. Alam kong hindi ikaw yung tipo ng babae na mahinhin at pino kung kumilos. Hindi ka rin malumanay kausap at masyado kang pilosopo minsan, pero mga yun yung nagustuhan ko sa'yo. Gusto kong hindi ka takot ipakita yung totoong ikaw. Bakit naman ako matatakot? Tanong ni Marisol. Wala kang dapat ikatakot, at alam kong alam mo yun, sagot ni Miguel. Napatingin si Marisol sa kanya, tila nag-iisip. Maya-maya'y bigla na lamang siyang hinalikan ni Marisol sa labi. Natigilan pa siya ng ilang segundo bago nag-sink in sa kanya ang ginawa nito at gumanti na rin ng halik. Sagutin mo na ako, hinihingal na sabi ni Miguel pagkatapos ng halik. Akala ko ba handa kang maghintay, ha? Tanong ni Marisol, nakangiti. Handa ako, pero kailangan mong panindigan yung nangyari.
Panindigan mo ako, Marisol, sagot ni Miguel, seryoso. Natawa naman ang dalaga. Ako pa talaga. Sino ba yung bigla na lamang nang hahalik, ha? Wow, bakit parang lugi ka pa, ha? Basta, panagutan mo ako. Sagutin mo na ako, Marisol, sabi ni Miguel, tila nagmamakaawa. Ano naman yung mapapala ko kung sasagutin kita, tanong ni Marisol, nakangiti. Pwede mo na akong halikan kahit anong oras mo gustuhin. Hindi ako papalag kahit higit pa sa halik yung gusto mo, sagot ni Miguel, nakangisi. Hindi naman mapigilan ni Marisol ang matawa kay Miguel. Akala ko ba handa kang maghintay, ha? Pang-aasar niya. Kanina yun. Ngayon, hindi na, sagot ni Miguel, seryoso. Natawa si Marisol. Magagalit sa'yo sina inay at itay. Isusumbong kita. Sasabihin ko, pinagsasamantalahan mo ako. What? Ako pa talaga. You kissed me, sagot ni Miguel. Pinapaalala ko lang sa'yo, sabi ni Marisol, nakangiti. Aba, para namang hindi mo nagustuhan yun biro ni Miguel. Nagustuhan ko, kaya nga kailangan mo akong panindigan para maulit pa natin yun ng maraming beses, sagot ni Marisol, nakangiti. Samantala, hindi naman makapaniwala si Miguel sa mga nangyari. Kung hindi niya lang ramdam ang init ng katawan ni Marisol, iisipin niyang panaginip lang ito lahat. I love you, bulong niya kay Marisol sabay yakap dito ng mas mahigpit. Kita niya ang pagngiti nito habang nakatingala sa kanya. I love you to, sagot ni Marisol. Kailan mo ako nagustuhan? Hindi niya mapigil ang itanong. Gusto niyang malaman kung kailan siya nito sinimulang mahalin. Matagal na. Kailan? Simula nung una kitang nakita, Miguel. Hindi pa tayo nag-uusap noon, sagot naman ni Miguel, tila naguguluhan. Ganon na katagal, sagot ni Marisol habang tumango at saka ikinwento kung paano siya nito na love at first sight. Pati na rin ang ginawa nitong eksperimento umano sa kanya. Ginawa mo yung alin? Hindi makapaniwalang tanong ni Miguel. Nagkibit balikat naman si Marisol at ngumisi. Effective naman, di ba? Pinagsamantalahan agad yung magiging resulta nun. Tsaka makapagsalita ka naman, akala mo lugi ka pa ha? I feel used, biro pa ni Miguel. Ang owa nito, ginawa mo akong aso, baby. How dare you, sagot ni Marisol, iritado. Aso, sige nga, tumahol ka nga dyan, iritadong sagot pa nito. Joke lang. Eto naman, napipikon agad, suyo niya pa sa nobya. Humalik pa siya sa pisngi nito para mawala na ang inis nito sa kanya. Ayaw naman niyang mag-away agad sila, lalo na't wala pang isang araw na naging sila. Ang lakas mong mang-asar. Ginagalitan mo naman sagot naman ni Marisol sabay halik sa labi nito. Nawala naman agad ang inis sa mukha ni Marisol at naging malambing muli. Napangiti na lang si Miguel saka muling inabot ang labi nito para gawaran ng isa pang halik. May tanong ako, maya-maya'y tanong ni Miguel. Alam niyang masyadong mabilis, ngunit sa tingin niya ay hindi na niya kaya pang patagilan ang tanong na nasa isip niya. Gusto na niyang sabihin agad kay Marisol ang tungkol sa bagay na iyon. Ano? Pag ba tinanong kita kung gusto mong magpakasal, sisigot ka ng oo, tanong niya. Kitang-kita naman niya ang gulat sa mga mata ni Marisol dahil sa tanong niya. Gusto mo na akong ayaing magpakasal, balik tanong ni Marisol. Kung papayag ka, oo. Pero kung hindi, hindi na muna. Next year na lang, sagot naman ni Miguel. Kahit gustong-gusto na niyang magpakasal, kung wala pa iyon sa plano ni Marisol, hindi niya ipipilit. Unti-unti namang nalukot ang mukha ni Marisol hanggang sa mapahagulgol na lamang ng iyak. Oy, huwag ka na munang umiyak dyan. Nagtatanong pa lang ako kung gusto mong magpakasal. Hindi pa ako nagpo-propose, nakangising saad ni Miguel. Hindi pa ba to proposal? Tanong naman ni Marisol. Bakit? May nakita ka na bang singsing? Tinanong ba kita ng will you marry me? Hindi. Pero yes, yung magiging sagot ko kung sakali, sagot ni Marisol. Nag-init naman ang puso ni Miguel dahil sa sinabi ni Marisol. Hindi talaga pumapalya si Marisol na bigyan siya ng kakaibang pakiramdam. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, sagot ni Marisol. Sa kabilang banda, hindi makapaniwala si Marisol sa bilis ng pangyayari. Akala niya talaga ay inaasar lang siya ni Miguel tungkol sa pagpapakasal. Ngunit nagulat na lamang siya nang pagka-uwi nila mula sa talon, kinausap na nito ang mga magulang niya para hingin ang kanyang kamay. Gulat naman ng mga ito sa bilis ng mga pangyayari, ngunit hindi na rin tumutol pa ang mga ito. Ayon pa sa kanila,
Sa wakas daw ay nakatagpo na siya ng matinong lalaki. Ngunit may isang tao ang hindi yata sang-ayon sa bilis ng takbo ng relasyon nila, ang kapatid ni Miguel. Sigurado ka na ba sa mga desisyon mo sa buhay, kuya? Mata Ray na tanong nito kay Miguel. Ano naman yung problema mo sa desisyon namin, ha? Sagot ni Miguel. Masyadong mabilis, kuya. Ano naman kung mabilis? Sigurado naman akong kami na yung para sa isa't isa, sagot ni Miguel. Sa maikling panahon, sigurado na kayo. Kahit wala pa kayong isang buwan, tanong pa ng kapatid. Wala sa tagal yung kasiguraduhan sa pagmamahal, Angela. At hindi ko sinasabi ito para magpaalam. Gusto ko lang malaman mo ang mga plano namin, sagot ni Miguel. Buntis ang kapatid nito at kahit hindi alam ni Marisol kung ano ang istorya sa sitwasyon nito, alam niyang nagmamalasakit lang ito kay Miguel. Ngunit tila walang narinig si Miguel at Angela dahil nagpatuloy lamang ang bangayan ng magkapatid. Hindi mo naman pala kailangan yung opinyon ko eh. E di sana hindi mo nalang sinabi sa akin, sagot ni Angela. Sinasabi ko ito dahil kapatid kita, sagot ni Miguel. Wala akong pakialam, sagot ni Angela sabay talikod. Tumayo si Miguel at akmang hahabulin ito nang pinigilan siya ni Marisol. Hayaan mo na siya, Miguel. Intindihin na lang natin, sabi ni Marisol. Pasensya ka na sa inasal ng kapatid ko, ha? Dagdag pa niya. Naiintindihan ko naman. Kakausapin na lang siguro natin ulit siya sa susunod. Baka sa time na yun, mas maayos na siyang kausapin, sabi ni Marisol. Malamlam ang mga matang tinitigan siya ni Miguel bago kinuha ang kanyang kamay at hinalikan iyon. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Miguel. Hindi naman natin kailangang madaliin ang kasal. Ayos lang sa akin kung hihintayin muna natin na mag-sink in sa mga mahal natin sa buhay ang tungkol sa desisyon natin. Umiling si Miguel. Hindi yun ayaw sa akin, Marisol. Gusto kong may kasal na tayo agad dahil hindi ko na kaya na hindi ka makasama. Ako yung nagmamadali dahil ako yung hindi makapaghintay. Ganyan ka ba kapatay na patay sa akin? Nakangiting tanong ni Marisol. Sobra pa sa inaakala mo, sagot ni Miguel. Iisang bubong at mabubuhay na magkasama habang buhay. Alam ko rin na entitled tayong lahat sa sarili nating opinyon at pakiramdam, kaya hindi kita pipigilan sa kung ano man ang gusto mong gawin at isipin, paliwanag niya. Hindi niya intensyon na galitin ito lalo. Pero gusto niyang malaman nito na hindi siya papayag na apihin lang siya ng ganon-ganon lang. Ano bang nakita sa'yo ng kapatid ko, ha? E wala namang espesyal sa'yo, Mata Ray na saad nito sa kanya. Nagkibit balikat naman siya. Siguro para sa'yo, wala. Lalo na't nakatanim na sa isip mo na ayaw mo sa akin. Pero sigurado ako na para sa kuya mo, wala nang mas hihigit pa sa akin. Ako na yung babaeng hinahanap niya, na gusto niyang makasama habang buhay. Kaya gusto niya akong pakasalan. Ang yabang mo. Confident lang. Hindi naman ako binigyan ng dahilan ng kuya mo para ma-insecure sa sarili ko, eh. Kaya bakit ako magpapaapekto sa mga sinasabi mo? Kita naman niya na lalo itong nainis sa kanya at tila hindi na nito gusto pang makausap pa siya. Kaya tinalikuran na siya nito. Bago pa man ito tuluyang makalayo, nagsalita ulit siya. Alam kong worried ka lang para sa kuya mo. Pero sinisigurado ko sa'yo na wala akong ibang mamahalin kundi siya lang. Mahal na mahal ko siya at handa akong makasama siya habang buhay, sabi niya pa. Tingin niya naman ay naging maganda ang resulta ng pag-uusap nila ngayon dahil wala na siyang narinig pa na kung ano mula dito sa mga sumunod na araw. Habang nag-aasikaso sila ng kasal ni Miguel, gulat man, ay sinamantala iyon ni Miguel para mas mapabilis ang proseso ng kasal nila. Sa sobrang bilis, hindi na niya halos namalayan na ikakasal na agad sila. Sa loob lamang ng mahigit isang buwan, asawa na niya si Miguel. Asawa na kita, bulong sa kanya ni Miguel habang nakayakap ito ng mahigpit mula sa likuran niya. Tumango naman siya at sumandal sa dibdib nito. Ang bilis. Akala ko kailangan pa kitang ipaglaban para magustuhan mo rin ako, sagot niya. You'll do that, natatawang tanong ni Miguel. Ganun kita kamahal, Miguel. Kaya kiligin ka na dyan. Paano pala kung hindi kita nagustuhan agad? Tanong niya. Dadasalan na kita ng Latin, sagot niya. Napahalakhak naman si Miguel dahil doon. Baka nauna pa akong nagdasal kung hindi mo ako agad nagustuhan. Baka gayumahin na rin kita, sabi pa nito. Ganon ka rin kabaliw sa akin. You don't have the idea, Marisol, sagot naman ni Miguel saka siya hinalikan sa pisngi. Tell me.
Gusto kong malaman, pakiusap niya. Hindi naman nagdalawang isip pa si Miguel at talagang kinuwento nito sa kanya kung paano siya nito nagustuhan mula sa umpisa hanggang sa naamin na nito sa sarili na nahulog na ito sa kanya. Wala nang paraan para makaahon pa ito. Kaya imbes na labanan pa nito ang nararamdaman, kinampay na lamang daw umano ni Miguel ang nararamdaman niya. At iyon na nga ang simula ng panliligaw nito. Sobrang init naman ng puso niya sa mga narinig mula kay Miguel. Ni isa sa mga sinabi nito, wala siyang inasahan. Hindi niya inakala na pwede pala siyang mahalin katulad ng pagmamahal nito sa kanya. Matinong boyfriend lang naman ang gusto niyang matagpuan, pero totoo nga yung sinasabi na ang mga bagay-bagay sa buhay mo, kung hindi naman talaga para sa'yo, ay hinding-hindi ito mangyayari. Dahil iba pa rin ang plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin, mas sigurado at mas totoo. Ngayon, mas naiintindihan na niya kung bakit, kahit gaano niya paminahal ang mga naging boyfriend niya noon, ay walang naging matino sa mga ito. Dahil hindi talaga sila para sa kanya. Nakilala niya lang ang mga ito para turuan siya ng leksyon. At ngayon nga, kasama na niya ang tao at pag-ibig na inilaan para sa kanya. Hindi na siya mabibigo pa kahit kailan. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Miguel at Marisol. Naway kayo po ay kinilig sa kwentong aming hatid sa inyo. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal, at inspirasyon. Siyempre, dito pa rin po yan sa inyong inaabangang Dear Siren.